Welcome to Donmar TV News Channel. Mga priority. Kasi ang haka-haka ng mga tao, lalo na ito si Maring Lenny, sabi niya na mauna ako. Masyado kang apurado sa protocol nga, we are not even considered as those needing or occupy a priority in the application of COVID. Mahirap kasi ang you are baiting me. Alam mo kung bakit? Nagdududa ka kasi na nagpabakuna na ako kasama ng mga sundalo. Kaya panay ang tikoy, yung ginaganon mo, ha, sige, salita ka. Yun ang talaga ang mo. You have a very... You seem to have an angel face but a devilish mind. Marunong ka ang pagduda mo kasi tapos na ako, kaya you want me to go into a trap of saying things which are not appropriate. Yan ang mahirap sa iyo. And every day, you have a narrative. Nung una, sabi mo na kulang dito, ganon, na kailangan... Yesterday you said our frontline workers deserves the best. Wala akong problema yan. Mas magsakit ang ulo ko kung wala siya. Ikaw, sige ka lang salita dyan. Wala ka namang ginagawa. Sige ka issue ng statement. Do you know what? Because you want to be relevant here. Gusto mong sumali sa laro na para makipakinggan ka rin. Bakit hindi mo sinabi noon yan? Tapos ngayon, sabihin mo, dadaang propeso. Anong propeso? Proseso rather. Anong proseso ang gusto mo? Natapos naman yan lahat. Gusto mong dagdagan. Bakit hindi mo sinabi noon na ito lahat kailangan? Ngayon nga may proseso na bago. Ganito na lang. Sabihin ko sa iyo uli, kung marunong kang makinig, walang bakuna ngayon available. Either hingiin mo, nakawin mo, o bayaran mo. Not only the Philippines, as stated by earlier, binigyan tayo ng worldwide situation ng vaccine. Kasi ang haka-haka ng mga tao, lalo na ito si Maring Lenny, sabi niya na mauna ako. You know, in the protocol, ang edad namin ang preferential right is given to 16 o 18 above, tapos 59. Ako, Maring Lenny, 70 na. 70, hindi pala. 67 lang pala. Masyado kang apurado sa protocol nga, we are not even considered as those needing or occupy a priority in the application of COVID. Mahirap kasi ang you are baiting me. Alam mo kung bakit? Nagdududa ka kasi na nagpabakuna na ako kasama ng mga sundalo. Kaya panay ang tikoy, yung ginaganon mo, ha, sige, salita ka. Yun ang talaga ang mo. You have a very, you seem to have an angel face but a devilish mind. Marunong ka ang pagduda mo kasi tapos na ako, kaya you want me to go into a trap of saying things which are not appropriate. Yan ang mahirap sa iyo. And every day, you have a narrative. Nung una, sabi mo na kulang dito, ganon, na kailangan, yesterday you said, our frontline workers deserves the best. Wala akong problema yan. Mas magsakit ang ulo ko kung wala siya. Ikaw, sige ka lang salita dyan. Wala ka namang ginagawa. Sige ka issue ng statement. Do you know what? Because you want to be relevant here. Gusto mong sumali sa laro na para makipakinggan ka rin. Bakit hindi mo sinabi noon yan? Tapos ngayon, sabihin mo, dadaang propeso. Anong proseso rather?
Anong proseso ang gusto mo? Natapos naman yan lahat. Gusto mong dagdagan. Bakit hindi mo sinabi noon na ito lahat kailangan? Ngayon nga may proseso na bago. Ganito na lang. Sabihin ko sa iyo uli, kung marunong kang makinig, walang bakuna ngayon available. Either hingiin mo, nakawin mo, o bayaran mo. Not only the Philippines, as stated by earlier, binigyan tayo ng worldwide situation ng vaccine. Hirap rin sila. Ang Amerika meron, pero inuuna nila. Ito, alam mo, unahan ito. Ako muna bago kayo kasi amin to. As correctly stated by Secretary Galvez, it is only China who has come up with its commitment to so many nations. I don't know how many, but I'm sure China will honor on time. Kasi wala nga silang, alam nila mas gastos tayo kung tayo ang magkuha. We have to send our cargo planes. Marami yon. Hindi magkasya ng isa. We have to send about 2. China, minabuti niya na dalhin na lang dito sa Pilipinas using their own air assets. Kaya ganon. Ngayon, kung gusto mo talaga para mahinto ka, kunin mo yung basket mo, mamalengke ka doon sa labas ng bakuna. Bigyan kita pera para kung may mabili ka, bilhin mo na kaagad at umuwi ka dito sa Pilipinas, bigay mo roon sa mga doktor. Yan ang mahirap sa iyo. You want to be relevant. And you know, sometimes you make an idiotic stance. Yung mga ganong, they deserve the best. Anak ka ng... Bakit? Ako, I would give them the worst. Mamatay ka na. Hindi ko iwanan yung mga frontliners. And you do not need to really be redundant about it. Ako yung napika ako sa iyo pero because ilang beses na tayo nag-inkwentro sa sagutan. Alam ko, may nagsabi, a devil has said something, jukin mo, magsabi, tanungin mo. Ngayon, ipakita ako. Ngayon gusto ko, pag mag-injection ko, nandiyan ka dito sa Malacanang. Kaya sabihin ko, matanda naman ako, kalahati lang ang akin. Plastada mo yung pupo, doon iturok sa iyo. To add protection to your good health. We are in an emergency situation. The world is in a dire situation. Kaya nga tawag emergency authority. Emergency use authority. Hindi nga niya nakuha yan eh. Wala ngayong may panahon na to go subject it into lengthy examination. The world cannot afford it now. Kaya sabi ko kanina, nabasa ko man rin, pinabasa sa akin. Kaya ko sabi ko, what are you doing? Every time you open your mouth, it seems to be idiotic eh. Hindi ka recommendatory nga. If the word recommendatory. Wait lang O, ilagay natin sa konteksto. Unang-una daw kasi itong si Leni Robredo, ang unang banat niya, parang sina-challenge siya si Mr. President na magpabakuna. At bakit daw parang ayaw magpabakuna, ganun ang datingan. Ayaw magpabakuna ni Pangulong Duterte dahil Sinovac ito. So, ang sabi naman ni Pangulong Duterte, sandali nga ho, may protocol nga ho diyang sinusunod
mula I think 18 yung nabanggit niya. I'm not sure about this 18 to 59. Okay? Yung para doon sa para sa Sinovac. Ibig sabihin, yung above 59, sabi nga ni Presidente, 67 lang daw siya, kahit 70 na plus siya. Hindi na ho po pwede. Bakit to? Ulitin natin, dahil mas vulnerable ho sila sa COVID. So, kailangan sa kanila yung mas mataas na efficiency. Which is, yan ho, ang protocol na, o standard na sinusunod ng WHO na ina-adapt lang natin dahil tayo'y marunong sumunod. Pinapaliwanag nga, Madam Leni Robredo. Masyado kang apurado. Masyado kang apurado. Sa protocol nga, we are not even considered as those needing or would occupy a priority in the application of COVID. So, sa madaling salita ho, meron nung tayong sinusunod, okay? Yung mga sobrang health workers na may risk, ibig sabihin, everyday they have contact with COVID patients. Hindi ho sila ina-advise dito. Dapat to yung mas mataas ang efficiency rate. Okay? At gayon din sa mga senior, hindi rin sila dito ina-advise. Kailangan mas mataas ang efficiency rate. Yan pong paluntuntunan na ganyan, sinusunod lang natin base sa advice ng WHO. Ang problema kasi dito kay Aling Leni, ang laki-laki ng budget, hindi marunong mag-research. Daldal lang ng daldal. Mahirap kasi ang mo, you are baiting me. Alam mo kung bakit? Bakit? Nagdududa ka kasi Yon. na nagpabakuna na ako kasama ng mga sundalo. Yon. Kaya panay ang tikoy, yung ginaganon mo ha, sige, salita ka. Yun ang talaga ang mo. You have a very, you seem to have an angel face but a devilish mind. Ayun! Mr. President, I think you're wrong. So honestly, this time, you are wrong. You are wrong, Mr. President. I totally disagree. Si Madam Robredo may angel face? Kung ganyan din ang itsura ng angel, di na. Mr. President, this time you got it all wrong. I'm sorry, but I think that's false news and fake news. Robredo, angel face? No. Hindi, Mr. President, hindi talaga kahit anong pilit mo. Pero yung susunod mong statement, sa tingin ko tama yon. May devilish mind talaga siya. Kasi ang sinasabi ni Mr. President, kesyo ganito daw kesyo, parang ina-assume kasi nitong mga oposisyon na si Pangulong Duterte nagpaturok na kasama nung mga PSG. Kaya may pa-challenge pa sila kay Mr. President na magpaturok in public. Kasi nga naman, hindi na pwedeng ulitin kung nagpaturok ka na in public. Dati, hindi na pwedeng ulitin yung turok mo ngayon. Okay? Sabi ko nga sabi ko nga kung talaga, okay? Kung talagang gusto kayong gaguhin ng presidente natin, kung nagpaturok man siya noon, pwede naman turok kahit ano ngayon Gluta na lang iturok ngayon. O kaya yung ano ba yun? Usong-usong ngayon yung vitamin boost ba? Kung gusto lang kayong lokohin ng presidente natin, madali lang naman ho. Kayo kasi talagang halata yung utak ninyo, may pagka-utak. Sabi nga ni Pangulong Duterte, may pagka Marunong ka may pangduda mo kasi tapos na ako, kaya you want me to go into a trap of saying things which are not appropriate. Yan ang mahirap sa iyo. And every day, you have a narrative. Nung una, sabi mo na kulang dito, ganon, na kailangan, yesterday you said, our
frontline workers deserves the best. Wala akong problema yan. Mas magsakit ang ulo ko kung wala siya. Kayo, ikaw, sige ka lang salita dyan. Wala ka namang ginagawa. Sige ka issue ng statement. Do you know what? Because you want to be relevant here. Ayun po talaga yon. Jerlyn, salamat po ha. Alam nyo, ito parang sinasabi ni Pangulong Duterte. Ha? Ngak ka kasi ng ngak dyan. Keso sasabihin mo pa. Ito, tingnan mo kung paano manggatong din to eh. Alam mo yung mga kaklase mong, yung hawakan mo nga yung tenga, hawakan mo nga. Ganun to si Robredo eh. Keso sasabihin na, our frontliners deserve a better vaccine. So anong ibig mo sabihin, Madam Lenny? Ha? Huwag muna silang pag-vaccine, hayaan mo na muna ma-risk yung kanilang buhay na nag-aalaga sila ng mga pasyente, hayaan mo muna ma-risk, kumaharap sila sa mga tao at hindi natin sila bibigyan ng tsansa na makatanggap dahil lang, we deserve. Ano akala mo? Parang si Pangulong Duterte, parang walang pakialam sa mga frontliner, ganun? Te naman! Ang hilig mo talagang pumapili. Alam mo ha, sobra kang grabe yung pagiging negative mo. Hindi ka ba na-stress niyan sa buhay? Yung araw-araw ka na lang naghahanap ng negative sa ating Pangulo? Alam nyo, ito mga kababayan, kung itong iboboto ninyong presidente, aba, araw-araw na lang maghahanap ng negative to. Hindi niya aakuin yung mga problema sa bayan. Kung hindi puro negative, sasabihin niya kasalanan ng iba, kasalanan na ganito, yung puro ganun na lang ang sagot niyan. Wala man lang masasabi nating pag-ako sa responsibilidad. Grabe to si Lenny Robredo. Gusto mong sumali sa laro na para makipakinggan ka rin. Eh siyempre, Mr. President, malapit na 2022, ang layo niya sa survey, Mr. President eh. Alam mo, sa totoo lang ito feeling ko lang naman to feeling ko lamang, I might be wrong pero I think I'm right. Natataranta na ho yung mga PR niyan. Natataranta na ho ang PR niya. Parang si si Velasco natataranta na kaya hire ng mga PR. Ay, hindi ko sure ha. Baka lang. Di umano yun ha. Eh, yung problema kasi, kulelat eh. Pagka kulelat ka talaga, sa rating, sa survey, pag kulelat ka, ano ka na lang, parang wala ka na sa, bahala na, basta bato ka na lang ng bato ng mga salita para maging relevant. Tas pagka kinagat, ayun na, mababalita ka na. Kaya lang nababalita kang parang ogag. Ito nangyayari ngayon, Madam Lenny. Nababalita ka ngang ogag. Eh bakit nila mo sinabi noon yan? Tapos ngayon, sabihin mo, dadaang propeso. Anong propeso? Proseso, rather. Anong proseso ang gusto mo? Natapos naman yan lahat. Gusto mong dagdagan. Eh, bakit hindi mo sinabi noon na ito lahat kailangan? Eh, ngayon nga may proseso na bago. Ganito na lang. Sabihin ko sa iyo uli, kung marunong kang makinig, walang bakuna ngayon available. Either hingiin mo, nakawin mo, o bayaran mo. Tapos yung mainstream media ang balita, pinagnanakaw ni Pangulong Duterte si Lenny Robredo. Ay, ganun ako kasi rin katanga yung mga ibang media eh. Di ba? Hindi naman. Ito ang sinasabi lang ni Pangulong Duterte, wala kang makukuha. Ito ngang supposedly may darating ngayong araw na ito na-postpone. Bakit? Nagkakaubusan.